Narito na ang PTV Balita Ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusing babantayan ng pamahalaan ang mga pumapasok na dayuhan sa Pilipinas na kadalasan ay nasasangkot sa ilang iligal na gawain. Ayon kay Pangulong Marcos, sisiguraduhin ng kanya administrasyon kung mayroong pang-aabuso sa mga nagproseso ng dokumento ng mga ito. Mababatid na ilang POGO workers ang nahuli na ng otoridad dahil sa krimen at iba't ibang iligal na gawain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan nanggagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya't babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila. Magtatanggap sila na Pilipino sila. Patuloy ang pagbuhos ng OFW remittances sa bansa. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mula sa 2.97 billion US dollars noong March ng 2023, tumaas ito ng 3% o higit 3 billion US dollars. Pumalo naman sa 2.8% ang itinaas ng overseas Filipino remittances para sa unang 3 buwan ng 2024. Pinakamaraming nagpadala ng remittances ay mula sa United States, Saudi Arabia at Singapore. Sa puntong ito, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, formal nang gi-turnover sa lokal nga kagamhanan sa San Isidro sa Davao del Norte ang 75 ka-housing units alang sa tribong Dibabaw noon niadtong Mayo 14 ning tuiga. Kiniubos sa Housing Assistance Program for Indigenous Peoples kon HAPIP nga usa ka gatos ka housing units. Ang maong programa gipunduhan sa National Housing Authority kon NHA 11 nga adunay 20 million pesos nga budget. Subay sa mga aktibidad nga pag-turnover sab sa cheque sa 5 million pesos ni NHA 11 Regional Manager Engineer Clemente Dayot kang San Isidro Mayor Silvano Gahe alang sa dugang 25 ka housing units alang sa pagkumpleto sa 100 ka mga units. Dakong pasalamat usab sa mga lumad nga nakabenepisyo niini, saglit kadaghanan kanila walay mga balay. Amaong IP Housing ang pinakaunang programa da sa San Isidro Davao del Norte nga anasa na imutang sa Purok 1B Barangay Dato Balong dinho sa kini ka more housing program sa maong ahensya. Wala mo ibalik ani nga maski piso inyuhan na no? Inyo na palanggaon, libre na siya. Samtang gila sa Philippine National Police kon PNP ang Davao City Police Office isip top performing unit sa kapulisan dinhi sa Rehiyon 11. Kinisubay sa unit performance kon upper sa milabayng bulan sa Abril ning tuiga. Dakong pasalamat ni DCPO City Director Police Colonel Richard Badang sa serbisyo sa mga personahe sa PNP. Lakip na ang maong sakripisyo alang diha sa publiko. Gani nahimo kining testimonya nga nagpamatuod sa aktibong pakiglambigit sa mga kapulisan sa Davao City alang sa mga programa sama sa Anti-Sexual Crimes Campaign, Anti-Theft, Anti-Robbery, Oplan Kilos, Oplan Rats Tugis ug uban pa. Ang upper ginapahigayon matag bulan alang sa pag-evaluate sa operational ug administrative performance sa nagkanang buhatan sa kapulisan sa mga munisipalidad ug syudad dinhi sa Rehiyon 11. Sa kasamtangan, padayong ginawag sa kapulisan nga magpadayon ug pakusgan sa katawhan ang pagsuporta sa mga kampanya sa buhatan batok sa nagkanang krimen sa syudad alang sa pagmaintener sa kahapsay dinhi sa dakbayan. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ko si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.